Si Senator Mig Zubiri humingi raw ng paumanhin sa mga taga-Bukidnon at prangkang ibinunyag ang di umano'y pagtataksil ng apat niyang kaalyado sa Senado. May update po dyan ng Bombo Radyo Malay-Balay. Humingi ng paumanhin si Senador Juan Miguel Mig Zubiri sa mga taga-Bukidnon na nagalit sa kanya matapos hindi ito sumama sa majority group sa Senado. Ito ay kasabay ng paglalabas niya ng kanyang matinding hinanakit laban sa di umano'y pagtataksila ng ilan niyang kaalyado sa politika. Sa isinigawang press conference sa lungsod ng Malay-Balay, ipinahayag ni Zubiri na kaya niyang makipagtulungan kahit sa mga hindi niya kapartido basta't mayroong respeto at pagtutulungan. Ngunit iba na anya kung katagsilan at pagtataydora na ang pinag-uusapan. Ayon sa kanya, handa siyang magsakripisyo at kung mamatay man para sa lalawigan at sa mamamayan ng Bukidnon, lalo na para sa mga katutubo, mahihirap at mga walang sariling lupa. It hurts me, it pains me. That's it. Give me a chance for my province and for my people. I'm willing to die for my people. Because I'll tell you, to the people of Bukidnon, I love you dearly. And I'll die for you. I will die for you, if need be. So, I hope that you understand my position. Ibinunyag na senador na malaki ang kanyang pagkadismaya matapos matanggal bilang Senate President dahil sa biglaang pagbawi ng suporta ng ilang mga senador na nauna niyang kasangga, kabilang sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Bongo, Senadora Amy Marcos at Senadora Robin Padilla. Prangkang inamin ni Zubiri na ikalawang pagkakataon na ito nangyari sa kanya ang biglaang pagbawi sa suporta at pagtatraidora sa politika. Ibinahagi ng senador na kanyang sinabihan ang kanyang grupo noon na sa pagpasok ng 20th Congress, mayroong nag-alok sa kanya mula sa kabilang kampo na pabalikin siya bilang Senate President. Lubhang ikinadismaya ng senadora dahil wala pang 2 araw matapos siyang makakuha ng sapat na suporta mula sa kanyang mga kasamahan. Bigla na namang umano nga binawi ang naturang alok at piniling ibalik na lamang ito kay Senadora Francis Cheese Escudero. Inamin ni Zubiri na mapait ang sinapit dahil makalawang pagkakataon na siya nga tinalikuran ng mga taong una niyang inaasahan sa loob ng Senado. Ayon pa sa kanya, kung hindi siya tinalikuran ng mga naturang senadora, hindi sana siya matatanggal sa liderato noong 2024. Ipinakita nito na mayroong malaking koneksyon ang pagkawala ng suporta sa kanya sa pagpapahintulot niya na ipagpatuloy ang mga hearing kaugnay sa tinatawag na PDEA leaks na pinangunahan mismo ni Senador de la Rosa. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ng senadora na wala siyang problema sa magkalaban sa politika, ngunit mahirap na para sa kanya ang magtiwalang muli sa mga taong nangiwan sa kanya sa oras ng politikal na pagsubok. Ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon para sa Bombo Network News, Bombo Cristina Gabunada, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.